Sa akin pong kapatid na pari at regular nating bisitang pari kapag linggo, 10:30 a.m. Father, kulang pa tayo ng isa. Sa inyo pong lahat, Merry Christmas. Di ba? Ang tagal, parang bitin na bitin. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa atin pong ebanghelyo, narinig natin kung papaanong ikinuwento sa atin ano ang nangyari sa pagsilang ni Jesus na tagapagligtas. Sinasabi dito sa ebanghelyo, mula sa Nazaret, Galilea, si Jose ay pumunta sa Bethlehem. Bakit? Sapagkat nagbigay ng kautusan ang kanilang pinuno, si Emperador Augusto, na ang lahat ng mamamayan sa bawat lugar na kanyang nasasakupan ay dapat magpunta doon, magpatala. Kaya naman itong si Jose na mula sa Bethlehem, Judea, ay nagpunta doon at kasama niya ang kanyang esposa, si Maria. At doon sa paglalakbay nila sa Bethlehem ng Judea, inabot ng panganganak si Maria. At nanuluyan sila, katulad nung nasaksihan natin kanina, nakiusap, maaari po bang makituloy ang aking asawa ay malapit ng manganak? Masyado pa pong malayo ang lugar na aming pupuntahan. Maaari po bang sa inyo muna kami magpalipas ng gabi? Pero walang gustong magpatuloy kay Jose at Maria. Nagsubok pa sila sa ibang bahay, nakiusap, nanuluyan, pero walang gustong magpatuloy sa kanila. At sa bandang huli, yung narinig natin sa simpleng drama kanina, walang lugar para sa amin. Kung inyong mamarapatin, meron kaming lugar para sa mga hayop. Yun lang ang lugar na pwede naming i-offer sa inyo para matuluyan ninyo ngayong gabi. At no choice, di ba? Doon tumuloy si Jose, si Maria. Sabi nila, kulungan ng mga hayop. Nandoroon ang baka, ang mga kambing, ang tupa. Yun yung kanilang bahay. Doon na malagi itong si Jose at si Maria, at dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang sanggol na lalaki at ito'y binalot niya ng lampin at inilagay sa sabsaban. Magandang bigyang diin ang Bethlehem. Kapag aalamin natin ano ba ang kahulugan nitong salitang Bethlehem, ang ibig sabihin, bahay ng tinapay, house of bread. At itong si Jesus, inilagay sa sabsaban. Ano ba yung sabsaban? Yun yung kainan ng hayop. Kapag magpapakain ka ng baka, ng kambing, ilalagay mo yung dayami
doon sa sabsaban at doon kakain ang mga hayop. Kung sinasabi, ang ibig sabihin ng Bethlehem ay bahay ng tinapay, karapat-dapat lamang na si Jesus ay masabi at matawag na dapat talagang isilang sa Bethlehem ng Judea, sapagkat si Jesus na dumating ay magiging tinapay ng ating buhay. Kung ang mga hayop kumakain sa sabsaban, nung inilagay ang sanggol na si Jesus sa sabsaban, ang malalim na kahulugan niyan, si Jesus ang ating magiging tinapay ng buhay. At sino mang kumain sa Kanya ayon sa Kanyang sinabi ay magkakaroon ng buhay, na kahit siya'y mamatay, siya'y pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Yan mga kapatid, ang magandang balita para sa ating lahat ngayon. Isinilang sa atin ang tinapay ng buhay, na sa mga pagkakataon na tayo ay makakaramdam ng gutom, ng uhaw, naririyan si Jesus upang maging ating tinapay na papawi sa ating pagkagutom at pagkauhaw. Sa gabing ito ng ating pagdiriwang, inaalaala natin ang unang Pasko, ang pagsilang ni Jesus, ang tinapay ng buhay. Isang magandang bigyang linaw, ang mga hayop tulad ng baka, kambing, ng tupa, kapag nagugutom, alam nila kung saan sila pupunta. Hahanapin nila yung lugar kung saan mayroon silang pagkain, at kung sila'y nakakulong sa kulungan, hahanapin nila yung tinatawag na sabsaban. Ganon ang instinct ng mga hayop na nakakulong. Pupunta sila sa sabsaban para kumain. Ang tanong, tayong kumikilala kay Jesus, kapag tayo ba ay may pangangailangan, kapag tayo ba ay nagugutom, nauuhaw, kapag tayo ba ay may pinagdaraan ng matinding problema at pagsubok sa buhay, katulad ba ng mga hayop, nagpupunta rin ba tayo sa sabsaban sapagkat nandoroon si Jesus, ang ating kalakasan, ang ating pagkain, ang magbibigay sa atin ng kaliwanagan. Kaya mga kapatid, sa gabing ito na pag-alaala natin sa unang Pasko, lagi nating tatandaan, ipinanganak si Jesus sa Bethlehem, ang kahulugan, bahay ng tinapay. Binalot siya ng lampin, inilagay sa sabsaban upang maging pagkain natin. Kaya maging magandang pagkakataon nawa ito para sa atin upang kilalanin at tanggapin si Jesus sa ating buhay bilang pagkain. Hindi natin pwedeng ilagay lang sa isang tabi si Jesus, sapagkat tayo'y nakakaranas ng pagkagutom. At kung tayo'y nagugutom, kapag tayo'y nangangailangan,
kanino tayo pupunta? Di ba? Kay Jesus. Liwanagan nawa ng Diyos ang ating isipan upang maunawaan natin ang dakilang misteryong ito ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos. Narito na siya, dumating na siya, kapiling na natin siya. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Dumating siya upang magbigay ng kabusugan sa mga karanasan natin ng pagkagutom, pagkauhaw, maging ng karanasan natin ng pagkaligaw at pagkalugmok sa kasalanan. Jesus, aming Emmanuel, ang Diyos na nasa piling namin, manatili ka nawa sa aming piling at huwag mo kaming kailanman iiwanan at pababayaan. Amen.